So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, tatalakayin natin ulit ang Samsung Galaxy A06 4G kung sulit ba siyang i-purchase. So tara, check natin. So another video na naman tayo, and this time tatalakayin natin Samsung Galaxy A06 4G. Sulit ba talaga? Kung ginawa ko tong video na to after ko mabasa yung mga comments, after ko i-full review, syempre tinignan ko yung mga thoughts and opinion ng mga consumers, ng mga viewers natin dito sa YouTube, at ano natin sila, pag-uusapan natin dito sa video. Pero since gumawa na tayo ng video ngayon ng A06 ulit, sale po ito ngayon sa Payday. Napakamura lang dito sa ating view products. Itong view products na to, sobrang mura lang po dyan ng Samsung Galaxy A06 4G. Kumbaga below SRP lang talaga siya. Makukuha nyo siya possible price ng 3 to 2,800 pesos. With voucher pa yan. So dito lang kayo bibili sa view products natin dahil ang ganda ng ino-offer na YouTube voucher ngayon na ang laki po ng madi-discount nyo. Ang SRP kasi nito mga J-Vlog is around 5,790 for the 4GB 64 at 6,790 for the 4GB 128. Pero ngayon, isang taon na po itong A06 4G pero still nangingibabaw pa rin to sa mga budget smartphones today kahit na lumabas ng A07 4G. At yun nga, nakakatuwa na sobrang mura niya na lang makukuha sa online ng 3 to 2,800 pesos for the 4GB 64. Again, yung ganyang presyo or yung ganyang RAM at ROM is very suitable sa ganyang price tag. Hindi na ako magrereklamo dyan. Kaya ang dami talaga naguguluhan din. Lods, ano ba? Maganda ba talaga to? Kasi may nakikita ko sa comment dito na hindi daw sulit ang A06, mabagal daw siya, ganyan-ganyan. So dito is lilinawin natin lahat ng mga nakikita ko rin sa comment about dito sa A06 4G. Napansin ko kasi ngayong August 2025, ang dami talagang nagkaka-interest dito sa smartphone na to. Even sa mga comment section, nakikita nyo, Lods, review mo nga ulit yung A06, sulit ba talaga? May nakikita kong ganitong comment, bla bla bla. So dito is tutulungan ko kayo kung maganda ba talaga ang A06 4G. Again, itong smartphone na to na nagamit ko ng few weeks. Ginamit ko siya for social media, ginamit ko rin siya for game test, na camera test na rin natin itong device na to. Isa-isayin natin yan tatalakayin dito sa video na to. So una muna sa game test. When it comes sa game test, ang chipset nito is the MediaTek Helio G85 processor. Yung processor na G85 na yan is okay yan for that kind of price tag na 3,000 pesos. Usually nakikita pa nating iba is sobrang bagal ng mga GPU, pero dito sa A06, ang GPU niya is Mali G52 MC2. Again, yung GPU na yan is sobrang subok na natin na GPU yan sa budget segment. Ang dami ko na try na smartphone na iba't ibang brands na yan yung GPU nila, which is nakaka-handle naman ng games. Pero ang tanong, Lods, okay ba 64GB? To be honest, it's not enough yung 64GB. Siguro pag 64GB nung giname test ko to, ang nalaro ko lang dito ML, COD, Genshin, ML, COD, Honor of Kings at PUBG. Pero yung COD tsaka yung PUBG, hindi naka full resources yan para mapagkasya ko lang sila. Pero nakapaglaro naman tayo kahit papaano dito sa A06 4G. Maganda yung performance na sa ML. Kung ML ang lalaruin nyo, matik okay siya dito at COD at Honor of Kings. Okay na okay siya dito, pero again, pipiliin nyo talaga yung yung ilalagay yung games. Siguro makakapaglagay kayo dito ng dalawa, pinaka-max. Kasi syempre, yung ibang internal storage mo, gagamitin mo rin sa mga ibang application. Meron ka pang mga social media, meron ka pang TikTok, di ba? At lahat yan merong cache na parang nag-store sila ng internal storage for kind of data na nilalagay niya sa application. To be honest, 64GB hindi talaga yan enough sa mga consumers na heavy user. Hindi ko siya marerecommend. Kung gagamitin nyo as a secondary phone, kung gagamitin nyo siya, kung ibibigay nyo siya sa anak nyo, okay na okay yan, panimulang smartphone nila. Since malilimitahan din sila maglagay ng games, kung gagamitin nyo sa pantrabaho nyo itong A06, napaka-perfect. Dahil ang una dyan is yung yung battery niya. Napakakunat po ng battery na itong smartphone na to. At na-try ko nga siya sa game test natin and super duper satisfied ako sa battery performance niya. Hindi lang yun. For its price at 3,000 pesos, 25 watt fast charging is napaka-sulit. Kasi usually, nakikita natin sa 3,000 is 10 watts. May nakikita pa tayong 10 watts tulad na lang ng kaka-unbox natin. Ano ba yun? Yung Nubia Music Pro, 10 watts lang ang charging rate nun, di ba?
Dito, wala nga lang siyang charger out of the box, pero malakas naman yung fast charging rate niya. Pero yun nga, minsan nakakalungkot talaga na yung dapat kasama sa box na charger is nagiging promotional na lang. So for example, itong A06 4G, wala na po itong charger out of the box. Limback siya. Lahat ng Samsung devices ay ganyan, mapamura o mapamahal. And pag order kayo sa online or minsan sa third party, binibigyan kayo ng mga charger. So ako nung order ako ng A06, swerte naman na nakuha tayo ng charger out of the box, pero hindi po ganyan parating swerte kasi doon sa A06 5G ko wala akong nakuha ng charger noon. Pero don't worry, maglalagay na lang ako ng mura na fast charger na 20 watts and 30 watts dito sa ating product link. Yung Ugreen 20 or 30 watts fast charger. Usually nasa lang yan, 400 pesos. 200 to 400 pesos depende rin sa sale na yung offer sa inyo ng online. Usapang camera naman tayo dito sa Samsung Galaxy A06 4G. So hindi naman sila nagkakalayo ng performance ng A06 5G. Pareho-pareho rin sila ng specifications pagdating sa camera, pareho rin sila ng itsura pagdating sa camera, dual rear camera system. 50 megapixel lang kanilang main camera. And so far so good naman yung mapoproduce niya na photo quality, malinaw din naman for its price. At when it comes sa video quality, hindi na ako magreklamo dyan kasi mura ko lang to nakuha eh. Mura lang natin siya nakuha, tapos yung video quality niya nakikipagsabayan din naman sa mga smartphones na ganito rin yung presyo. Ang maganda dito sa A06 nung na-try ko siya, in fairness yung speakers niya, kahit na single speaker itong device na to, is malakas po yung offer niya na mono speaker. Hindi naman siya tunog lata, pero yung loudness nandoon. Tapos pag naglalaro tayo, yun nga lang syempre pag hindi siya dual series speakers, pag natakpan niyo yung baba, there's a tendency na magkaroon ng distortion sa sound. Pero no worries naman dito sa A06, kahit na single speaker siya, malakas naman po yung mapoprovide niya na sound quality. At ito pang nakaka-excite dito, when it comes sa operating system kasi na itong smartphone na to, One UI version 7 siya ngayon. Pero out of the box last year, syempre Android 14 with One UI version 6, nakakatuwa. Biruin mo, napakamurang smartphone na update pa sa latest operating system ngayon ni Samsung na One UI version 7. And for me, tulad na sinasabi ko sa mga ibang video ko, ang isang pinagkakatiwalaan kong operating system or UI ay Samsung. Pinakamaganda na tinatry ko dito is yung Samsung Knox. Very secured lahat ng mga files sa dyan, mga ka-J-Vlog. At kumbaga, when it comes sa pagiging user-friendly at sobrang clean ng UI nila, maganda talaga itong i-recommend itong Samsung Galaxy One UI version 7. At pag narinig nyo na Samsung, kilala nyo yan pagdating sa software update. So hopefully, ma-update pa rin natin itong Samsung Galaxy A06 4G next year. So siguro naman, malakas naman din yung chance natin na ma-update to next year sa Android 16 with One UI version 8. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na reliable ang software, ito po marirecommend ko sa inyo. Napakamura lang. Itakil natin yung mga nagko-comment na mabagal do A06. So when it comes sa day-to-day task, based on my observation naman or experience, minsan talaga pag nag-scroll tayo, nagkaka-stutter siya. Yun lang naman ang napapansin ko doon. Pero when it comes sa opening ng apps, day-to-day use din naman, so far okay naman sa akin. Hindi naman siya mabagal. And even nung naglaro ako, hindi naman siya mabagal. Kasi mapapansin nyo naman kung mabagal din yung isang smartphone. Tulad na lang sa mga ibang devices na na-try ko na merong PowerVR G8320 na device. Pag click nyo pa lang ng application, ang tagal na bumukas. Pag scroll nyo pa lang, makikita nyo nag-stutter na yung screen nyo. So yung mga ganun tendency ay alam nyo na mabagal. Kahit nga pag doon pa lang sa menu ng ML, pag nag-click kayo ng mga menu doon, matagal na mag-open pag ganyan yung GPU. Pero dito naman sa A06, hindi naman po ganyan yung experience kong scenario. At 4GB of RAM talaga is pinaka-minimum na sa ganitong presyo. Buti nga, 4GB of RAM, usually iba nga 3GB ang ino-offer. At sinasabi nila, extended RAM naman yan, di ba? Again, yung extended RAM, hindi ako naniniwala dyan. Parang marketing getup lang yung extended RAM na nilalagay nga sila sa box, sa total of blah 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 na RAM. Pero in reality, yun lang yung RAM nyo maliit. So again, pag bibili kayo ng smartphone, always look sa physical RAM, not the extended RAM. Kasi extended RAM is just ano lang yun eh. Parang napakaliit lang na tulong yan. Hindi nyo magagamit yan sa gaming and all. Physical RAM pa rin ang titignan. Kung nakukulangan naman kayo sa 64GB sa mga offer ng Samsung, meron naman silang 128. Mura rin naman, nag-price drop din.
Nasa around 4,000 plus naman din yung 4GB 128 ng Samsung Galaxy A06 4G. At sulit din naman yan for me. Pag ganyan yung nakuha rin yan ng 4GB 128, nasa 4,000 plus. So again mga ka-J-Vlog, ang pinaka-verdict ko dito, yes, napakasulit pa rin ng A06 4G. Hanggang ngayon, kahit na lumabas ng A07, gumawa na rin ako ng phone comparo dyan. Kung interested kayo panoorin yan, i-click nyo na lang dito sa, hanapin nyo na lang sa channel ko yung A06 versus A07. Pero kung nakuha nyo to ng 2.8, napagandang deal nyo makukuha yung Samsung Galaxy A06 and even 3,000 pesos. Dahil ang una yung babayaran dyan sa Samsung or magiging sulit yung software, yung One UI version 7.0. So again, kung interested kayo dito sa Samsung Galaxy A06 4G, i-click nyo na itong view products natin dahil po dyan ay mura at bagsak presyo lang itong smartphone.